Maaari po ba akong magtanong ng isang bagay na personal, ngunit mahalaga? Paano kung sabihin ko sa inyo na maraming kababaihan na lampas 60 anyos ang hindi namamalayan na may nakakaligtaan silang isang simpleng hakbang bago ang pagtatalik na tahimik na humahadlang sa kanilang kakayahang makaramdam ng buong pagnanasa at kaligayahan. At hindi ko lang tinutukoy ang pagtanda, mga pagbabago sa hormone o anumang kondisyong medikal. Ito ay isang bagay na mas banayad at higit sa lahat, isang bagay na maaari ninyong ayusin. Ako po si Dr. Mila De La Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan at pagtanda ng mga kababaihan, ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga kababaihan na makahanap ng natural at epektibong paraan upang maibalik ang kanilang kalusugang sexual at kumpiyansa ng walang hormones, operasyon o hiya. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kababaihan na pakiramdam ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw para lamang matuklasan ang mga simpleng katotohanang ibabahagi ko sa inyo. Ito ang katotohanan, ang tunay na dahilan kung bakit maaring nahihirapan kayo sa pagnanasa ay hindi dahil sa kawalan ng kagustuhan. Madalas ito ay dahil sa kakulangan sa paghahanda. Maraming kababaihan ang sumusubok na biglain ang lahat, umaasa. Nasasabay na lang ang kanilang katawan nang hindi muna ina-activate ang mismong mga sistema na kumokontrol sa daloy ng dugo, reaksyon ng mga nerbiyos at pisikal na kahandaan. Ito ay parang pag-aasam na tatakbo ang iyong sasakyan sa bilis na pang-highway nang hindi man lang isinusuot ang susi. Ngunit sa susunod na ilang minuto, ituturo ko sa inyo ang 3 madali at subok na pamamaraan na maaari ninyong gamitin ilang sandali bago makipagtalik upang natural na mahikayat ang isang malakas at kasiyasiyang pagnanasa. Madalas ay mas matindi pa kaysa sa naramdaman ninyo sa loob ng maraming taon. At samahan ninyo ako dahil mamaya-maya ibubunyag ko ang isang hindi gaanong kilalang pressure point na nakatulong sa daan-daang pasyente ko na makaramdam na mas buhay, may tiwala at konektado kaysa sa naramdaman nila sa loob ng mga dekada. Ngayon, bago tayo dumako sa mga pamamaraan, kailangan nating talakayin ang isang bagay na bihirang pag-usapan, ngunit ito ang tahimik na dahilan kung bakit maraming nakatatandang kababaihan ang nahihirapan sa kwarto. Kung hindi ninyo maiintindihan ang isang bagay na ito, walang paraan, ehersisyo o lubrikant ang magbibigay sa inyo ng mga resultang hinahanap ninyo. Ito ay isang nakatagong kondisyon na tinatawag kong pamamanhid sa pagnanasa. At kung kayo ay lampas 60, malaki ang tsansa na nararanasan ninyo ito nang hindi ninyo namamalayan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Bakit lihim na nahihirapan ang karamihan sa mga babaeng lampas 60 sa pamamanhid sa pagnanasa? Maging tapat tayo. Ito ay hindi isang bagay na madalas itanong ng mga doktor sa isang regular na check-up. Ngunit pagkatapos ng mga dekada ng paggamot sa mga kababaihan sa kanilang ika-70 at higit pang taon natanto ko na isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila tahimik na nagdurusa ay hindi ang kawalan ng pagnanasa o kahit ang panunuyo ng ari. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang phenomenon na tinatawag kong pamamanhid sa pagnanasa. Ito ang terminong ginagamit ko para ilarawan kung ano ang nangyayari kapag ang katawan ng isang babae ay unti-unting humihinto sa pagtugon sa karaniwang mga paraan ng pagpukaw ng pagnanasa. Ang haplos ay hindi na kasing kislap tulad ng dati. Ang mga pantasya ay hindi na nagdudulot ng parehong agarang reaksyon. Maging ang pagiging malapit sa isang taong mahal mo ay hindi na nagpapaalab ng apoy tulad ng dati. Nariyan ka, handa ka, ngunit pakiramdam mo ay hiwalay ang iyong katawan sa iyong isipan. Ang pagkakahiwalay na yon ay lumilikha ng isang masakit na siklo. Maaari mong subukang pilitin ito para lamang mas lalong mabigo. Marahil ay sinisimulan mong sisihin ang iyong sarili o umiiwas na lang sa pagtatalik.
O baka nagkukunwari kang hindi ito nangyayari habang tahimik na natatakot na mayroong isang bagay na sira sa'yo. Ngunit ito ang kailangan ninyong marinig. Hindi ninyo ito kasalanan. Ang totoo, habang tayo ay tumatanda, ang daloy ng dugo sa pelvic region ay natural na maaaring bumaba. Ang mga dulo ng nerbiyos ay maaaring maging hindi na gaanong sensitibo. Ang mga pagbabago sa hormone ay maaaring magbago sa paraan ng pagproseso ng ating utak sa stimulasyon. Nang hindi namamalayan, maraming kababaihan ang lumalaktaw sa kritikal na yugto ng warm-up na naghahanda sa kanilang katawan at isip para sa pakikipagtalik. Sila ay tumatakbo agad nang hindi muna nag-iinit at pagkatapos ay nagtataka kung bakit pumapalya ang makina. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga pasyente, madalas kong marinig ang parehong kwento. Dra de la Paz, gusto ko pa rin naman. Nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa. Pero pagdating ng pagkakataon, parang ayaw nang sumunod ng katawan ko. At tinititigan ko sila sa mata at sinasabi sa kanila, hindi iyan kabiguan. Iyan ay ang iyong katawan na humihingi ng ibang paraan. Dahil heto ang magandang balita, ang pamamanhid sa pagnanasa ay hindi isang permanenteng kondisyon. Ito ay maaaring baligtarin. Ang iyong katawan ay meron pa ring blueprint. Kailangan lang nito ng kaunting tulong upang maalala ang mga tagubilin. Ang susi ay nasa paghahanda ng iyong sistema sa tamang paraan bago pa man magsimula ang pagtatalik. Iyan mismo ang layunin ng unang pamamaraan na ito. Ito ay simple, praktikal at napaka-epektibo. Sa katunayan, maraming pasyente ko ang nagsasabi na binago nito ang lahat para sa kanila. At 3 hanggang 5 minuto lang ang kailangan. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gumagana. 2. Unang pamamaraan. Ang pelvic awakening massage. Hindi ko malilimutan ang unang beses na itinuro ko ang pamamaraang ito sa isa sa aking mga pasyente, isang 60 taong gulang na babae na nagngangalang Corazon na mahigit 40 taon ng kasal. Dumating siya sa aking klinika sa Makati na bagsak ang loob, nahihiya at handa ng sumuko sa kanyang buhay sexual. Dr. De La Paz, sabi niya, mahal na mahal ko ang asawa ko, pero ayaw nang makisama ng katawan ko. Sinubukan na niya ang mga lubricant supplement at maging ang ilang kakaibang aparato na in-order niya online. Walang nagbigay sa kanya ng pangmatagalang solusyon, kaya hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na iba-isang bagay na mas simple at mas natural. Ipinakita ko sa kanya kung paano gawin ang tinatawag kong pelvic awakening massage. Ngayon, huwag kayong matakot sa pangalan. Ito ay hindi tungkol sa performance o kasiyahan sa yugtong ito. Ito ay tungkol sa paghahanda. Ito ay tungkol sa paggising sa mga bahagi ng iyong katawan na maaaring natutulog na sa paglipas ng mga taon, ang loob ng mga hita, ang ibabang bahagi ng tiyan at ang clitoral at vulvar area. Ang rehiyong ito ay isang superhighway ng mga daluyan ng dugo at nerbiyos na mahalaga para sa malusog na pagnanasa. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang daloy ng dugo ay maaaring bumagal, ang mga kalamnan ay maaaring manigas at ang pagiging sensitibo ay maaaring kumupas. Tinutulungan ng masahing ito na baligtarin iyon. Ito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente na gawin maglaan ng ilang tahimik na minuto, mas mabuti bago makipagtalik at marahang imasahe ang mga lugar na ito gamit ang mabagal, matatag at pabilog na mga galaw. Huminga ng malalim at pantay habang ginagawa ito. Bigyang pansin ang mga sensasyon sa iyong katawan. Hindi ka nagmamadali o pumipilit ng anuman. Ikaw ay simpleng kumokonekta muli sa iyong katawan at ginigising ang mga sistemang sumusuporta sa pagnanasa. At madalas tumutugon ang katawan. Ang pasyenteng yon si Corazon. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may bagong sigla. "Gumana po, doktora," sabi niya habang may ngiti sa kanyang mga labi. Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganoong klaseng sensasyon. At ang pinakamaganda na pansin ng asawa ko, sabi niya, mukha raw akong mas may tiwala, mas present.
Binago nito ang lahat. Iyan ang kagandahan ng pamamaraang ito. Hindi ito isang gimmick o isang mabilis na lunas. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng nakatutok na atensyon na kailangan nito na nagtatakda ng entablado upang magawa nito ang paraan kung paano ito idinisenyo. Ang mga resulta ay maaaring maging hindi ka pani-paniwala. Ngunit ito ay unang hakbang pa lamang dahil kapag isinama mo ang pisikal na stimulasyong ito sa isang mas malalim na antas ng panloob na kontrol, isang bagay na kasing simple ng iyong paghinga, maaari mong i-unlock ang isang ganap na bagong antas ng sensasyon at kamalayan. Iyan mismo ang susunod nating tatalakayin. 3. Ikalawang pamamaraan. Ang paraan ng sabayang paghinga at pagpisil. Mayroong isang koneksyon na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa huli na ang lahat ang ugnayan sa pagitan ng iyong paghinga at ng iyong pagnanasa. Sa paglipas ng mga taon nakaupo ako kasama ang hindi mabilang na mga nakatatandang kababaihan na bigo at balisa nagtataka kung bakit hindi na gumagana ang mga bagay tulad ng dati. Matapos alisin ang anumang malalaking problema sa kalusugan, madalas ko silang tanungin ng isang simpleng tanong. Paano po kayo humihinga kapag kasama ninyo ang inyong partner? Karaniwan silang tumitingin sa akin ng may pagtataka. Doon ko ipinakikilala sa kanila ang isang pamamaraan na nakakagulat na makapangyarihan, ang breathing and squeezing technique. Hayaan ninyong ikwento ko si Susan, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu na dumalaw sa akin. Ang kanyang mga salita ay nananatili sa aking isipan. Pakiramdam ko po ay nakalak ang aking katawan. Sabi niya, para akong masyadong nagsisikap at ang pagsisikap na yon ay lalo lang nagpapasara sa lahat. Tama siya. Masyado siyang nagsisikap. Ang kanyang isip ay ligalig, ang kanyang mga kalamnan ay tensyonado at ang kanyang paghinga ay mababaw at masikip. Ang pisikal na tensyon na iyon ang pumipigil sa mismong bagay na pinakakailangan niya, sirkulasyon. Kaya tinuruan ko siyang bagalan ng lahat. Una, pinapraktis ko siyang dahan-dahang huminga sa ilong sa bilang na 4, pagkatapos dahan-dahang magbuga sa bibig sa bilang na 6. Ngunit dito, nagiging kawili-wili. Habang ginagawa ang ehersisyo sa paghinga na ito, inutusan ko siyang bahagyang i-engage ang kanyang mga kalamnan sa pelvic floor, ang parehong mga kalamnan na gagamitin mo sa paggawa ng Kegel exercise. Dahan-dahan siyang pipisil sa paghinga papasok at magre-release sa pagbuga. Ang simpleng pamamaraang ito ay gumawa ng isang malalim na bagay. Muli nitong ikinonekta ang kanyang isip sa kanyang katawan. Nagdala ito ng kamalayan pabalik sa mga lugar na naramdamang manhid o hiwalay. Sa loob ng ilang araw, sinabi sa akin ni Susan na mas nakontrol niya ang sarili, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Para pong sa wakas ay tumigil na akong labanan ang aking sarili, sabi niya. Lahat ay nagsimulang dumaloy muli at iyon ang buong punto. Kapag ikaw ay kalmado, present at nakasink sa iyong katawan, ang dugo ay mas malayang dumadaloy, ang pagnanasa ay mas natural na nabubuo at ang kumpiyansa ay bumabalik. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng isang pakiramdam. Ito ay tungkol sa pag-imbita dito. At kapag ang iyong isip at katawan ay muling nagtutulungan, merong isang huling hakbang na maaaring magpalakas sa buong proseso. Isang simpleng kilos, isang maliit at tumpak na pagpindot sa tamang lugar na maaring mag-trigger sa pinakamalalim na sexual na reflexes ng iyong katawan. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi na binabago nito ang lahat halos kaagad. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. Ikatlong pamamaraan, ang pag-activate ng susing pressure point. Ang susunod na pamamaraan na ito ay isa na ikinagugulat ng halos bawat babaeng pinagbabahagian ko nito. Ito ay simple maingat at halos hindi kapani-paniwalang epektibo, lalo na para sa mga kababaihan na lampas 60 na pakiramdam ay nakalimutan na ng kanilang katawan kung paano tumugon. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nagtaas ng kilay
sa pag-aalinlangan noong una kong ilarawan ito, ngunit nang subukan nila ito, nagliwanag ang kanilang mga mata. Bakit walang nagsabi sa akin nito? Maraming taon na ang nakalipas, tanong nila. At sa totoo lang minsan ay tinatanong ko rin ang aking sarili ng ganoon. Ito ang Key Pressure Point Activation Method, isang pamamaraan na tumututok sa isang partikular na lugar sa vulva, sa ibaba lamang ng clitoris. Maaaring medyo kakaiba ito pakinggan, ngunit ang rehiyong ito ay puno ng mga dulo ng nerbiyos na direktang kumokonekta sa iyong pelvic floor at mga sexual na reflexes. Kapag dahan-dahang na-stimulate, maaari nitong bigyan ng senyales ang iyong katawan na buksan ang mga pinto na nagpapadala ng mas maraming dugo, mas maraming sensasyon at mas maraming enerhiya. Kung saan ito pinakamahalaga, hayaan ninyong ikwento ko si Maria. Siya ay 17 tour mula Pampanga, malusog at aktibo, ngunit labis na bigo. Nararamdaman ko ang pagnanasa, sabi niya sa akin, pero parang hindi makarating doon ang katawan ko. Ipinakilala ko sa kanya ang pamamaraan ng pressure point na ito at sa loob ng ilang pagsubok, naramdaman niya ang isang kahangahangang pagbabago. Heto kung paano ito ginagawa. Gamit ang isa o dalawang daliri, dahan-dahang itap o lagyan ng ritmikong presyon ang lugar na ito sa loob ng mga 30 hanggang 60 segundo. Hindi ito dapat maging matindi, isang matatag at maingat na pagpindot lamang. Habang ginagawa ito, ipagpatuloy ang dahan-dahang paghinga at hayaang mag-relax ang iyong katawan. Ang iyong ginagawa ay nagpapadala ng direktang mensahe sa iyong nervous system, ginigising ang isang bahagi ng iyong sexual na tugon na maaaring natutulog na sa loob ng maraming taon. Maraming kababaihan ang naglalarawan ng biglaang pakiramdam ng init, isang pangingilig na sensasyon o kahit isang lumalagong pakiramdam ng pagnanasa bago pa man magsimula ang anupaman. Iyon ang katawan na nagsasabing, naaalala ko ito, alam ko kung ano ang gagawin. Kinalaunan ay sinabi sa akin ni Maria na may malaking ngiti, para pong may nagpindot ng switch sa loob ko, at iyon mismo ang punto. Ang maliit na kilos na ito ay maaring magbukas ng lahat kapag ginawa sa tamang sandali at sa tamang paraan. Ngunit wala sa mga pamamamaraang ito ang tunay na gagana, maliban kung handa kayong mag-commit dito. Kailangan ninyo ng isang simple at malinaw na landas na maaari ninyong sundin hindi lang isang beses, kundi bilang bahagi ng isang bagong routine. Iyan mismo ang ibabahagi ko sa inyo sa susunod. Yibay, ano ang susunod na gagawin ang inyong action plan? Ngayong naiintindihan na ninyo kung ano talaga ang nangyayari sa inyong katawan at natutunan na ninyo ang mga pamamaraan upang hikayatin ang mas buo at mas maaasahang pagnanasa. Oras na para pagsama-samahin ng lahat sa isang simpleng plano na talagang masusundan ninyo. Dahil ang kaalaman lamang ay hindi nagbabago ng buhay, ang pagkilos ang gumagawa nito. At maniwala kayo, sa akin nakita ko nang magbago ang mga buhay. Isa sa aking matagal ng pasyente, isang babaeng nagngangalang Elena, ay 69 taong gulang noong una siyang lumapit sa akin. Siya ay tahimik, halos mailap. Makikita mo sa kanyang mga mata na nawalan na siya ng pag-asa. Sinubukan na niya ang mga hormone at lahat ng uri ng jellies. Walang tumagal, ngunit ang talagang nagpabago sa kanya ay hindi isang reseta. Ito ay isang pang-araw-araw na routine, isang hanay ng mga simpleng gawi na dahan-dahang gumising muli sa koneksyon sa pagitan ng kanyang isip, kanyang katawan, at kanyang pagkababae. Kaya heto ang plano na ibinigay ko sa kanya at ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Isang simpleng 3 hakbang na pagsasanay. Unang hakbang, simulan ang iyong araw ng may kamalayan. Bago pa man kayo bumangon, sa kama huminga ng ilang malalim na paghinga at maglaan ng sandali ng tahimik na pagninilay. Bahagyang i-contract at i-release ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor ng 3 beses para lamang muling kumonekta sa sentro ng inyong kaligayahan. 1 minuto lang ang kailangan dito.
Ikalawang hakbang bago makipagtalik ihanda ang iyong katawan. Gamitin ang pelvic awakening massage upang painitin ang sirkulasyon. Pagkatapos gawin ang breathing and squeeze sync para i-align ang iyong isip at katawan. Panghuli ilapat ang key pressure point activation upang gisingin ang iyong arousal reflex. Ang buong routine na ito ay tumatagal ng wala pang 10 minuto, ngunit maaari itong gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng kabiguan at katuparan. Ikatlong hakbang maging consistent. Huwag itong gawin ng isang beses lang at umasa ng himala. Ang iyong katawan ay umuunlad sa ritmo. Tulad ng pagsasanay ng kalamnan sa gym, ang iyong tugon sa pagnanasa ay lumalakas sa regular at banayad na pagsasanay. Gawin itong magaan, gawin itong tapat. Hindi kayo naghahabol ng perpeksyon. Binubuo ninyo muli ang kumpiyansa. Sinunod ni Elena ang planong ito sa loob ng 3 linggo. Isang araw pumasok siya sa aking opisina, umupo, at ngumiti sa paraang hindi ko pa nakikita dati. "Gumana po," sabi niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong muli ang aking sarili. At ang asawa ko, dagdag niya, napansin niya, hindi lang sa kwarto kundi sa kung paano ko dalhin ang aking sarili. At iyan ang tunay na kapangyarihan ng planong ito. Hindi lang ito tungkol sa mga orgasm. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang bahagi ng iyong sarili na maaaring naramdaman mong nawala. Ngunit bago tayo magtapos, may isang huling mensahe akong kailangan ninyong marinig. Dahil ang paglalakbay na ito ay higit pa sa biyolohiya. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, pagpapalagayang loob, at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang babae sa yugtong ito ng buhay. Neki, pangwakas na kaisipan. Ang nararapat marinig ng bawat babaeng lampas succeeds. Kung may isang bagay akong natutunan, pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihan, na lampas 16 ito iyon, hindi kayo bigo. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Hindi kayo isang kabiguan dahil lang kailangan ng inyong katawan ng ibang bagay kaysa noong 25 o 30 Fingbe kayo. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang pag-a-adjust, pag-e-evolve, at pag-aaral kung paano alagaan ang inyong sarili sa mga paraan na tunay na sumusuporta sa babaeng kinalalagyan ninyo ngayon. Ang napag-usapan natin ngayon ay hindi lamang teorya. Ito ay mga totoong pamamaraan na itinuro ko sa aking klinika na may mga totoong kwento ng pagbabago na personal kong nasaksihan. Lahat sila ay nakaugat sa isang bagay na mas malalim kaysa sa biyolohiya, nakaugat sila sa dignidad. Dahil bawat babae, anuman ang kanyang edad, ay karapat-dapat na makaramdam na sensual konektado at may tiwala sa sarili niyang katawan. Nagsimula tayo sa pagharap sa nakatagong issue na kinakaharap ng maraming kababaihan, ang pamamanhid sa pagnanasa. Iyong unti-unting pagkawala ng tugon, iyong lumalaking distansya sa pagitan ng pagnanasa at kasiyahan. Ngunit ngayon, naiintindihan na ninyo na hindi iyon ang katapusan. Ito ay isang mensahe mula sa inyong katawan na humihingi ng mas mahusay na paraan. At binigyan ko kayo ng 3 makapangyarihang kasangkapan, ang pelvic awakening massage upang gisingin ang sirkulasyon, ang breathing and squeeze sync method upang i-align ang iyong nervous system at patatagin ang iyong pagnanasa, ang key pressure point activation upang muling gisingin ang iyong natural na sexual na reflexes. Hindi ito mga magic trick. Ito ay mga kasangkapan na kapag ginamit ng may pasensya at presensya ay maaaring makatulong na muling buuin ang inyong kumpiyansa mula sa loob palabas. Nakita ko na ang mga kasangkapang ito na nagpasigla ng mga relasyon, muling nagpaalam ng pagnanasa, at higit sa lahat, nagpanumbalik sa pakiramdam ng isang babae sa kanyang sarili. Nakita ko rin ang kabaligtaran, mga babaeng sumusuko na naniniwala sa kasinungalingan na huli na ang lahat. At dinudurog nito ang aking puso dahil napakarami pang posible para sa inyo. Heto ang aking aral sa buhay para sa inyo. Ginugol ninyo ang inyong buhay sa pag-aalaga, sa iba sa pagbibigay sa pagsasakripisyo at sa pagtitiyaga.
Ngayon, oras na para alagaan ang inyong sarili. Oras na para bawiin ang inakala ninyong kinuha ng edad. Oras na para sumulong, hindi nang may takot, kundi nang may lakas. Nasa sa inyo pa rin iyan, at ang pinakamaganda ay maaring parating pa lamang. Kung nahanap ninyong nakakatulong ang mensaheng ito, kung mayroon akong sinabi ngayon na nagbigay sa inyo ng panibagong pag-asa o nakatulong sa inyong maramdaman na kayo ay nakikita, hihilingin ko sa inyo na gawin ang isang simpleng bagay, huwag itong sarilinin. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid, ina, o sino mang mahalaga sa inyo na maaaring tahimik na nahihirapan. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong baguhin. Gusto ko ring marinig mismo mula sa inyo. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung aling bahagi nito ang pinakatumatak sa inyo. Mahalaga ang inyong boses at ang inyong kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa iba. At panghuli, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Ang aming misyon ay ipagpatuloy ang pagkakaroon ng mga tapat at nakapagpapasiglang usapan na ito at tulungan ang mga kababaihan saan man na tumanda ng may kapangyarihan, dignidad at koneksyon. Salamat sa pagsama sa akin sa landas na ito ngayon.